Girl, Team Shenwu talaga, girl. Team Shenwu. All the way talaga, Team Shenwu talaga tayo. Pero yun, sobrang ganda talaga na nangyari. Hi guys! Welcome back to my channel. And today, ayan, nag-comeback na tayo finally, diba? And talagang iba na naman ang setup natin, girl. Wala kasi kaming ilaw dun sa kwarto ko. Namatay ng ilaw. Kaya ayan, dito muna tayo mag-vlog. And sobrang bilis lang ito. And then, ito na yung comeback ko, girl. Isang month akong nag-hiatus to. Girl, sobrang lala talaga. Ang dami nangyari. Ang dami nangyari sa buhay ko. So like, ang dami, hindi ko kaya mag-vlog. So, pero ito, nandito na tayo, nagbabalik na tayo dahil nandito na naman ang-drive natin, di ba? Hindi ko natapos yung I Promise to the Moon, pero girl, tatapusin ko yan, maghintay kayo. Pero ngayon, ito muna yung gawin natin, yung Light on Me. Isa siyang Korean drama, K-drama na BL series. Tapos, sobrang ganda niya. Sa mga favorite ko na tong BL of all time, and sa mga favorite ko rin syempre this 2021. So dito meron tayong 6 characters, no? So dito tignan natin yung tatlo muna, which is yung main characters natin. So si Shenwu, si Daon, and si Taekyung. So una muna si Taekyung. Si Taekyung, maganda naman yung character niya, although hindi ko nakikitaan ng ganun ka-necessaryhan yung pagiging parang shy niya. Kasi yun yung parang naging premise ng story. Pero overall, sobrang ganda nung development and growth ni Taekyung dito sa series. So si Taekyung, parang ang peg niya is siya yung pinaka-shy sa class, tas parang anti-social siya, ganyan. Pero yun nga, magta-try siya na mag-move forward at sasali siya ng student council. And ayun, sobrang cutie ni Taekyung, to be fair. Pero yun talaga, yun talaga kasi yung character niya. And yung next naman natin is si Daon. Si Daon naman is yung kanilang school president. Tapos sobrang boy next door siya. Tapos hindi siya nagno-know. Yun yung peg niya sa buhay. Tapos si Daon parang along the way, magiging confused siya sa sexuality niya. Usually typical thing, diba? Tapos yun. Pero, ayun nga, i-question niya rin yung sarili niya. Pero, at the same time, alam niya nasa sarili niya may gusto siya kay Taekyung. So, si Taekyung dito yung parang main interest. Tapos, ang gusto ko lang kay Taekyung, maganda yung naging development niya as a character. And talagang, makikitaan mo ng very reasonable na thing kung bakit ganun yung naging reactions niya, and at the same time kung bakit naging ganun yung pag-hold back niya, diba? Talagang sobrang galing talaga nitong character na to. Pero syempre, ang pinaka-favorite ko ay si Shenwu. So si Shenwu naman, siya yung parang vice president ng kanilang council sa SEPE. Tapos, siya yung parang anti-social yung peg niya, ganyan, din kay Taekyung in particular. Pero, sobrang soft naman niya pala sa totoo lang. Siya yung, parang polar opposite ni Daon, na parang siya, alam sa school nila na bakla siya, ganyan. Tapos parang nilalayuan siya ng mga tao. Pero siya, hindi siya takot dun sa kanyang sexuality. Yun yung maganda kasi kay Shenwu. And talagang along the way, ako personally, wala tong halong etchos. Like, first episode pa lang, I was rooting for him. Like, I was rooting for Shenwu talaga, na siya talaga dapat, siya talaga in everything. Ganyan. And talagang yun yung favorite ko kay Shenwu kasi talagang makikitaan mo siya ng pagiging genuine dun sa pagmamahal niya kay Taekyung, diba? Kaya talagang siya yung naging favorite ko. So, dito naman tayo sunod dun sa mga recurring roles, which is sina Namjoon, sina Sohee, tsaka yung professor, diba? So, si Namjoon naman, very voice of reason yung peg niya dito. So, siya yung voice of reason dito sa series na to. And at the same time, sobrang ganda kasi parang siya yung goofy person. Parang siya yung comic relief So, di ba nakakatawang tignan na yung mga straight na yung nakikita natin na comic relief instead of like yung mga queer people. And sobrang ganda lang din kasi sobrang accepting niya kay na Taekyung, kay na Daon, kay na Shenwu, ganyan. Sobrang ganda ng character niya. And at the same time, very confrontative din siya. And speaking of confrontative siya syempre kay Sohee, diba? So si Sohee naman, siya ay galing sa Sabet Girls School, diba? Tapos siya may gusto siya kay Daon. Actually, sobrang typical to na mayroon isang girl, diba, na parang may conflict along the way.
Pero yung maganda kasi dito sa Light Pen, in-establish agad nila yung magiging role ni Sohee. Instead of like parang subtly dadating na lang bigla yung girl, diba? And sobrang reasonable nung ginawa niya in a sense of like nung age nila, diba? Pero at the same time, yung maganda kasi dito is hindi naging misogynistic yung series na i-demonize yung women. Instead, ginawa nila is binigyan nila ng maayos na redemption arc si Sohee. And talagang inaccept niya kung ano ba yung magiging desisyon ng mga tao. And yun yung gusto ko dito sa series na to. And lastly na lang yung professor. Yung professor naman, siya yung very understanding na professor na dapat kung ano yung mga teacher natin. Hindi yung nagpupunit ng mga papel, di ba? So, yun yung maganda kay professor. Tapos at the same time naman, meron pala siyang background, which is yung parang gustong mangyari ng mga tao, kaya gusto nilang magka-season 2. Pero nagpupus kay Tech yung na talagang gawin niya yung mga kailangan niyang gawin ngayon and everything, di ba? The next naman is yung conflict niya. Actually, maganda lang, sobrang simple lang ng conflict niya. Sinong pipiliin ni Tech yung, di ba? Si Daon o si Shinwoo? Sobrang established niya and at the same time, sobrang hindi siya typical of a BL series. Sobrang mahal ko o mahal ako yung peg niya. Pero at the same time, talagang very makikitaan mo na ito yung mga nangyayari din sa queer community na nangyayari din sa mga streets, di ba? And talagang sobrang ganda lang kasi first time ko makita ako personally. Kung meron kayong mga nakikita ng ibang series na ganito yung conflict nila, comment down below para mapanood ka din, di ba? And talagang ako personally, sobrang gusto ko yung ganitong conflict kasi talagang it's time na para mag-expand na yung scope ng ating BL, di ba? Na parang hindi na lang siya palagi na parang schoolboy, ganyan-ganyan, tapos maraming nangyayari, ganyan, di ba? So, next naman is yung point of attack. So yung point of attack niya, ito yung medyo weak point niya for me, pero at the same time effective pa rin. So yun yung parang shy nga si Tech, yung ganyan, tas parang point of attack niya is hindi agad si Shinwoo na hindi makapasok si Tech yun dun sa kanilang student council. And sobrang ganda lang ng pagkaka-establish kasi makikita mo agad yung parang conflict sa kanilang dalawa ni Shinwoo. And talagang kung ano yung magde-develop sa kanilang dalawa along the way. And yun yung nagustuhan ko dito sa series niya. Although ako, hindi ko kasi nakitaan ko lang ng onting weak point na parang ba't kailangan pang i-establish na shy boy si Tech yung kung parang G naman siya sa lahat, ganyan, di ba? Parang wala lang masyadong hesitation in the part of Tech yung. Pero overall, okay naman siya sa akin. And yung next naman is yung climax. So yung climax naman is nung time na in-expose na ni Sohee yung parang nagiging connection between Daon and Tech yung. Nakikita niya ito na way na parang mapunta sa kanya ulit si Daon. Pero in fact naman, hindi talaga. Diba? Actually, sobrang ganda ng build-up. Kasi parang, along the way, alam mo na manggagawa at magagawa siya ni Sohee kasi nga with her character. Pero at the same time, very nag-raise siya ng mga discussions kung paano ba talaga nagkakatunguhan yung all boys and all girls school. And at the same time, ay nagkaka-raise siya ng discussions kung bakit nga ba ang isang queer person ay madalas hindi siya nakakapag-out agad at an early age. Kasi people are really subjected to criticism when they show tendencies of being queer, diba? And at the same time, being queer itself. Kasi talagang yun yung nagiging problema eh. We can embrace queerness, pero yung nagiging judgments ng society sa atin, nililimit tayo nito. So, yun yung naging maganda din talaga atake for me nung series na parang talagang pinakita niya na yung mga nagiging judgments natin towards other people could lead to them not being themselves, ganyan. And talagang sobrang ganda ng climax na to kasi sobrang intense ng mga nangyari and at the same time talagang nakita mo rin din at the same time yung determination ni Shinwoo na maging sarili niya na willing siyang i-risk yung parang image niya para mapunta siya kay Tech yung, diba? Kasi yun yung sarili niya eh, siya yun eh, diba? Mahal niya si Tech yun yung maganda sa kanya talaga. So, which leads also the resolution. So yung resolution niya is ayun, nagkatuluyan si Shinwoo tsaka si Tech yun, diba? Tapos si Daon naman, mas naging confident siya sa sarili niya. And si Sohee, naging accepting siya, and si Namjoon din, diba? Tapos yung professor, biglang may dumating na lalaki somewhere.
Sobrang ganda lang kasi parang after ng climax, medyo may ganong tension between Shenwoo and Daon. Which is sobrang ganda for me kasi ako talaga personally nauulol ako kay Taekyung, 'di ba? Parang hindi mo alam kung anong gagawin niya. Pero at the same time, nakitaan din natin ng very valid and reasonable na resolution to kasi girl, Team Shenwoo talaga, girl. Team Shenwoo. All the way talaga, Team Shenwoo talaga tayo. Pero yun, sobrang ganda talaga na nangyari. And at the same time, hindi siya typically nangyayari in terms of like BL. Hindi siya typically nangyayari in terms of BL. Sabi nila, in terms of like Korean drama, usually nga yung good boy nang nanalo, diba? Pero ito, bago siya sa akin. So like, kaya gusto ko talaga mag-immerse pa sa K-drama. Pero sobrang ganda lang talaga nung pagkaka-establish and pagkaka-build up and talagang pagkaka-lead nito dito sa resolution nila. Kaya talagang sobrang swabe lang. And yun, overall, sobrang ganda ng Light on Me for me. Sobrang ma-recommend ko siyang series sa inyo guys. And talagang, actually at the same time din, dahil Korean series to, very short lang siya. And nag-work siya para sa attention span ko. Kaya sobrang bilis lang din siguro nitong magiging review ko. Kasi sobrang bilis lang din talaga nung nangyari. And talagang at the same time, kahit sabihin ba na 16 episodes siya, tapos 30 minutes lang siya, sobrang detalyado pa rin ng mga nangyayari. And at the same time, na-establish na ng maayos yung mga gusto nilang content. Yun, maganda talaga siya for me. And talagang, kung ma-recommend ko to, i-recommend ko talaga sa ibang tao kasi sobrang ganda na. Baka naman, diba? Baka naman po sa Pero yun, thank you guys sa panonood ng aking video. Talagang, sana ma-edit ko to. So, kung na-edit ko to, ibig sabihin, may comeback na po tayo. Pero yun, sobrang salamat talaga. And I hope mahabol ko yung mga ibang series na hindi ko talaga nagawan. Pero sabi ko gagawan ko. Pero for sure talaga, gagawin ko, I promise you, the last episode and yung mismo analysis ko sa kanya. And I hope makagawa pa ako ng mga future videos ko din sa mga susunod na mga linggo. I think yung RuPaul's Drag Race pala hindi ko na siya matutuloy. Gagawin ko na lang siya sa finale. Pero yun, sobrang thank you talaga sa mga nag-subscribe pa rin sa akin and nanonood ng aking series din yan. And sobrang thank you guys and see you sa next video.